I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Good morning everyone. Ayan, hapon o gabi, shoutout po sa inyo. But anyway, meron tayong upload videos. Ito, ikukorek lang po natin, Si Pangulong Marcos Jr., nagpunta po sa Iloilo po yan. Bukod po na nakisaya siya, or kumbaga, na sinamahan niya po ang kanyang alyansa sa senatorial, mayroon talagang ibang layunin ang Pangulo, mga kababayan. Ito, sa mga anti-Marcos, dapat nga palawagin nyo yung mga utak nyo, no? Yung analisa nyo ba, huwag makitid, di ba? Huwag yung kasing utak ng bulinaw, kayo naman, oo. Para natin, masagot natin yung mga kasamaan nila, paninira nila, di ba? Sa Iloilo daw walang pumalakpak. Ay nako, ewan ko na lang sa mga anti-Marcos. Grabe yung paninira talaga yung ginagawa nila, no? Sige, okay lang. Kasi alam nyo naman, 2022, grabe yung paninira kay Pangulong Marcos Jr. ang kabilang kampo. Pero ano po ang nangyari? Nalos Valdez. Oh, di ba? Sige, sirain nyo lang si Pangulong Marcos. Sanay naman yan eh. Basta, sabi niya, as long as walang katotohanan, walang problema. Kung mayroon man, dalhin nyo sa korte. Yun ang lagi niyang sinasabi eh. Okay? So dahil dyan, mga kababayan, titingnan po natin dito kung bakit ang Pangulo, number 1 na sadya niya, kung bakit nagpunta sa Iloilo. Ito po yun. Nakikita nyo, kasama po si DS Secretary Laurel. So dahil dito mga besa, bago yung panoorin yung short video niya, babasahin po natin mga kababayan. Sabi po dito guys ng Presidential Communication Office, binigyan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng direktiba, mga kaugnay sa ahensya na siguruhin ang mabilis na implementasyon ng proyektong pangkaunlaran sa Western Visayas. Sa pagpapatuloy ng On-Ground Regional Development Council, ayan, meeting ni PBBM, tinalakay ng Pangulo at ng RDC 5 sa Iloilo City ang mga proyekto tulad ng Haluar River Multipurpose Project Stage 2 at Panay Guimaras Negros Brides. Ayan, pinag-usapan din ang mga pangangailangan ng rehiyon pagdating sa agriculture, education, energy, tubig, turismo at flood mitigation. Alam nyo, ang Pangulo, bawat lugar may project po yan. Sa mga nagsasabing walang project, well, yan ang ano nyo yan ang maling kaisipan nyo wala tayong magagawa. Tuloy nyo lang yan, baka sakali magtagumpay kayo. Di ba? Titingnan natin yung guys yung mga ibang highlight. Ayan, si Secretary Galyen ng NAIA. Ayan ayan pa. Ito pa. Ito basahin natin President Ferdinand R. Marcos Jr. preside over the Regional Development Council. Meeting during his visit to Iloilo City on February 13, 2025. The meeting tackles, the priority infrastructure project in Region 5 or Western Visayas, Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, and Negros Occidental that include the Haluar River Multipurpose. Ayan, inulit na natin. Project Stage 2 and the Panay Guimaras Negros Brides. Ayan, Also in the agenda are the needs of the region in agriculture, education, energy, water, tourism, and flood mitigation. Ayan Nakita nyo? So, panoorin natin yung kanyang pagpunta dyan. Ayan Hindi lang po yung kanyang meeting mga kababayan dyan. Dahil alam nyo ang Pangulo, pinapalo up niya po ang mga bawat project niya sa bawat lugar. Importante po yun. Talagang pinapalo up niya, tinatanong niya, minomonitor yan through his mga secretaries. Ganun ka-hands-on si Pangulo Marcos Jr. Hindi niyo po alam ang kanyang galaw. Kasi hindi niyo nakikita pero makikita din ang ibang galaw niya sa social media. Tulad ganito, di ba? Ini-inspection niya yan po ang mga project, pinapalo up niya through his mga secretaries. Ganun talaga ka hands-on ang Pangulo. Hindi po nagpabaya. Hindi tulad po ng iba, nandoon lang sa Malacanang, nakaupo, nagpapalaki ng tiyan, natutulog sa kulambo. Di ba? Ang hirap po sa atin kuda tayo ng kuda. Wala naman tayo ebidensya.
yung bintang kayo ng bintang, wala naman kayo ebidensya. Ito pa yung ibang highlight. Isang Pangulo, nagbibigay ng mga kaukulang tulong, bigas. Saan kayo makakita ng ganyang klaseng Pangulo? Sige nga, kayo, kuda kayo ng kuda, wala naman kayo nagagawa sa bayan. Puro paninira na lang. Di ba? Kasi, ang akala nyo kasi sa ibang Pilipino, kinakatigan kayo, yung mga paninira nyo, malabo mangyari po yan. Ang BO-BO lang, yung mga nagpapakalat ng fake news. Yun, yung mga bubo po yun. Mga mangmang, walang alam. Ganun po sila. Kadesperado ngayon. Dahil alam nila kasi, tagilid yung kandidato nila. Well, bahala na si Lord. Na sana ang Panginoon, ang bigyan niya ng chance, yung talagang may magandang hangarin para sa bayan na ito. Pero yung iba, naway hindi pagbigyan ng Panginoon, yung mga may hangarin na masama, tatakbo para sa sweldo, tatakbo para sa isang pamilya lang, tatakbo para sa pansarili lang. Pero never nyo sila nakita na ipagtanggol yung soberanya ng bansa. Wala. As in wala, mga kababayan. Ganun kalala ang utak nila. Tapos, may ano pa, may lakas loob pa, maninira sa social media. Grabe, di ba? So, dahil dito mga kababayan, kumbaga, sinasagot ko lang yung paninira nila sa Pangulo na wala namang kakwenta-kwenta. Hindi po pumunta ng Iloilo para, magpabanjing-banjing. Yun ang alam nyo. Kasi mula nung umupo ang mga Pangulong Marcos Jr., guys, puro tulong na lang sa ating mga kababayan. Inaasikaso yung mga proyekto niya. Lahat. Mula 2022 po yan. Nakakasubaybay po tayo dyan. So, yun guys, no? Maraming salamat, no, sa inyong watching. Abangan ng Pangulo sa iba pang lugar na kanyang pupuntahan. 'Di ba? Ayan, apply trabaho po 'yan sa Iloilo. Mayroon tayong upload videos diyan. 'Di ba? Abangan po natin ang ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Sa mga lugar na kakanyang pupuntahan at pagbibigay ng tulong, At syempre guys, patuloy po ang suporta natin sa ating mahal na Pangulo. Walang iwanan. Marcos loyalists forever and Marcos supporters forever. Doon lang tayo sa tama, hindi po sa masama. Yan mga tulong yan. Nakita nyo ito mga kababayan, sabi ng NET 25, ayan, unli bigas na 29 per kilo. Saan mabibili po yan? Ito, basahin po natin 29 per kilo na bigas, mabibili na sa NAIA. Mabibili na sa harap ng National Irrigation Administration NAIA sa EDSA, Quezon City. Ang bigas sa halagang 29 kada kilo at walang limit sa dami ng mabibili. Ayon sa NAIA, ang supply ay direktang mula sa mga lokal na magsasakang bilang bahagi ng kanilang 50 pesos ayuda program. You see? Ito sa mga nagrereklamo, puntahan nyo po yan. Lahat yan pwedeng makabili dyan. Kahit DDS ka pa, dilaw ka, walang problema. Yan, sa harapan ng iya. Sa Quezon City naman yan, mga kababayan. Baka may naiya sa mga lugar niyo, di i-check nyo na lang. Di ba? Sabi ng NET 25. Umarangkada na ang 29 kada kilo. At least ang Pangulo may solusyon. Kaysa nakaraan, administrasyon, puro konsumisyon. Ayan puntahan nyo na. Kung may kadiwa kayo, pumunta kayo doon. Kasi mura talaga doon. Hindi yung puro kayo kuda ng kuda. Well, anyway. Ang kumukuda lang naman sa social media, alam na po ninyo yan. Yung mga dilis lang, mga DDS, nuknukan talaga ng kasama ng ugali yung mga yan. Grabe, kung maninira, feeling malinis, hindi kayo naloka. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines.